Colossians chapter 4, verse 6. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang marapat ninyong isagot sa bawat isa. So ito yung dapat natin gawin, na ang ating pananalita ay magkalasang asin at mapapakinabangan ng mga taong nakikinig, makakapakinig sa atin. Yan yung inuutos ko sa atin, hindi po yung mga bagay na ito. Ano po? May direktang utos sa atin na tayo ay mga kaibigan sa isa't isa. Kahit si ating Panginoon Kristo nung siya ay nangangaral, ang patuloy niyang ini-emphasize ay yung pag-ibig. Kahit sa Apostol Pablo, binanggit na sa 1 Corinthians chapter 13, ang sabi niya, ang pag-ibig, mapagpahinuhod, magandang loob, hindi mayabang, hindi mahalay ang pag-uugali. Ang sabi sa 13:13 ng 1 Corinthians, nananatili ang tatlong ito, ang pag-asa, pananampalataya at ang pag-ibig. Ngunit, ang pinakatakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yun yung inutos na direkta na dapat nating isabuhay. Lagi ko pong sinasabi yan dahil paminsan ay nakakalimutan ko ng bawat isa sa atin. Paalala muli sa atin yan. Ang salita ay bumubuo, ay binuo ng mundo na ating ginagalawan. Ang salita ang nagpasimula ng lahat ng mga bagay sa mundo. Salita din ang ginamit ng Diyos upang sumampalataya ang tao sa Kanya. Ang salita ay kayang sumira ng kinabukasan ng tao. Dahil kung patuloy kang manira, patuloy mo sirain ang iyong kapwa, nagkamali po yung keyboard. Yung pag-type. Ang sabi sa 5, ang salita ay gamitin natin sa tama at maayos na paraan. Muli, salamat sa inyo pong pakikinig sa mag-umitot na walay. Sa maikling sermon po na ito ay kapulutan natin ng aral ang mga bagay po na. Salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po muli sa ating kapatid na si Brother Jason sa pinahagi niya pong sermon para sa araw na ito. Tayo pinadabog na sa pinakasentro ng ating gawain, ang pagtutulog ng tinapay at ang pagkakita sa araw. Tayo po muna imawit ng sa awitin sa page 296 po. Page 296. In remembrance of me. Page 296 po. Ready? Sing. In remembrance of me. Without even breath, 'tis my body that was broken in your stead. For as long as you live, you show my death to the world until I come again. Let us eat of the bread in communion with Him, and in fellowship in His suffering. I discern now His body that was broken for me. I will show His death until He comes again. In remembrance of me, drink the
talata sa 1 Corinthians, chapter 11, verses 23 to 29. At ito po sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus sa gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng sarong pagkatapos sa makahapon, sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo mag-isinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kain ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sarong, ay inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya kung sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sarong ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat, siya sa atin ang tao ang kanyang sarili at sa kumain ng tinapay at uminom sa sarong. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po lahat para sa Panginoon. Kaya tayo po ay lipod natin po. O Diyos sa mga Panginoon sa lahat, Panginoon, kayo po ay nagtaas sa mga tinig. Panginoon, ay salamat sa araw na ito na pinagkalapit po sa amin. Ang muli ay ang niulahanin ang katakilaan ng iyong anak na si Kristo sa aming Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, itong hawak ng mga lipod, katas ng ugas sa sumusugulo sa at ang tinapay ng ligadura na sumusugulo naman sa mga katawan. Nawa po ang mga bagay nito ay pasusan niyo po at kapag sa po sa amin natatanggap. Nawa po ang mag-isa po sa amin ay naging kalubigod sa inyong harapan. Ngayon din ay kami po ay hihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkakasala sapagkat ikaw lang po ang nakakaalam ng aming mga gawa. Patuloy din po namin dalangin ng mga bagay na ito ay magsilbing kalakasan ng aming pananampalataya po. Ito po ang aming samot, dalangin sa ngalan po ng anak na si Kristo sa aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sana po ulit ako para po sa pag-anawagan. Ako muli babasa ng talata sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo kaya inutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw sa linggo, ang bawat sa inyong bukod na magsimpan, ayon sa kanyang iniginhawa, upang huwag lang gumawa ng ambagan sa pagpalian ko. Tuwitin po natin ang page 68, ang una ay kaapat na stanza lamang po. When upon life billows your tempest rose. Ready? Sing. When upon life billows your tempest rose. When you are discouraged thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you till your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Sabi muling ibot ang aming ulo at ulo. O Diyos, sa mga
higit sa lahat, Panginoon, maging kami po ay papasalamat sa lahat po ng pagkapala na binigay niyo po sa bawat isa, din sa buhay at kalakasan, Panginoon, na pinagagawin po namin sa mga oras na ito. Papasalamat po kami, Panginoon, sa mga pagpapala na binigay niyo po sa amin, sa aming mga pagkabagan. Dalangin po namin na magamit ito sa pagpapalagana ng iyong banal na salita at din sa pagpapaulad ng bayan sa mga Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na magamit po ito upang makatulong po sa mga palit po namin na nangangailangan ng pinansyal at hindi sa mga gawain po namin na para sa Panginoon. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa mga sunod na araw na patuloy niyo po kami ingatan, gabayan, at tuloy niyo po kami sa mga pamakan na napangkaramdaman, Panginoon. Sa aming mga negosyo o trabaho, dalangin po namin na ibigay niyo po sa amin ang aming sapat na pangangailangan upang mabuhay sa pang-araw-araw po namin. Tuloy din po namin ang dalangin at pagkaroon po sa amin ang kapayapaan sa aming mga puso isip. At sa mga bagay pa na inyong po nasabit ng mga labi ay patuloy po namin pinadalanin at nagpasalamatan sa pangalan po ng anak si Kristo Jesus, ang Panginoon na tagapagligtas, ngayon at kapakailanman.